Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. God is good. And all the time, praise God. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Lalo na ngayong araw ay sama-sama po tayo na nakakapagpuri at nakakaawit sa Panginoon. Kaya palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan, mga kapatid. At punong-puno ng biyaya ang buong week, although challenging, at nakasurvive naman tayo hanggang ngayong linggo. Praise God dahil dyan. Ayan. At gaya nga po ng nabanggit, ang ating topic po sa araw na ito ay pinamagatang ang talinghaga ng mga talento. Sa ibang salin, ang pamagat nito ay ang talinghaga ng tatlong alipin. Yan. O ang talinghaga ng tatlong tagapamahala. Ayan. So iba-iba po yan. Ngunit sa atin ay talinghaga ng mga talento. Pare-parehas lang naman ang ibig sabihin. Ang mahalaga naman ay maintindihan natin ang konteksto ng ating pag-uusapan sa araw na ito. Gaya po ng nabanggit, ang ating topic po ay magmumula sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Yan. Kung may mga Bibles po tayo, ay sundan po natin ang mga verses na ating babasahin sa araw na ito. Muli, Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Ito po ang nasusulat. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kani-kaniyang kaya. At siya'y yumaon sa kaniyang paglalakbay. 16. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdaka yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. 21, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Verse 22, at lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat
Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Verse 24, at lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay yaong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinahasikan, at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. 26. Dadapat sumagot ang kaniyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y, ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang o ng tubo. 28. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Ayan. So yun po ang kabuuan ng ating pag-uusapan sa araw na ito. Ngunit, bigyan lamang natin ng sandali na manalangin tayo sa Panginoon at humingi tayo ng kakayahan upang ating maintindihan at may apply ang mga turo niya sa araw na ito. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon po na ibinigay niyo po sa amin upang kami po ay makapagsama-sama ngayong araw ng linggo dito po sa Smyrna Christ Church. Nawa Panginoon ay bigyan mo po kami ng kakayahan upang maintindihan ang mga nais mo pong mensahe na aming maalaman sa araw na ito, Panginoon. At ganoon din po, tulungan mo po ako, Panginoon, at gamitin mo po ako bilang instrumento upang maibahagi ng malinaw at kaaya-aya po sa inyo, Panginoon, ang mga salita mo. Nawa, Panginoon, ay may apply din po namin ito sa aming araw na buhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Praise God. Napakaganda ng talinghaga na ito, mga kapatid, lalo na kapag atin itong maisa sa buhay. No? Ang talinghaga ng mga talentong ito ay actually isa ito sa mga aral ni Jesus patungkol sa kaharian ng Diyos. Sa ibang salin, sa English, kung titingnan natin sa English ang verse 14, ay nakasulat dito, again. Kasi iba yung sa binasa natin kanina sa verse 14. Ang binasa natin kanina, sinabi dito, sapagkat tulad sa isang tao na nangpaparoon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Sa English version po, meron pang introduction dito. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a trip. Ayan, sinabi dito, again, the kingdom of heaven can be illustrated. Kumbaga, itong talinghaga na ating maririnig sa araw na ito ay idinidescribe dito ang kingdom of heaven. Ayon dito sa story natin. No? So, ito daw, sa story daw na ito o sa talinghaga na ito, makikita daw natin kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano simula ng pag-alis ng Panginoong Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik. So in between, no? So in between ng journey natin sa ating buhay, simula pa nung pag-alis ng Panginoon nang iniwan niya ang mga disciples niya, no? Hanggang sa panahon natin, hanggang sa kanyang pagbabalik. Dapat daw
ay maisabuhay at magawa natin itong mga bagay na ito. Dahil sa kanyang pagbabalik, malalaman natin na magkakaroon ng accounts, no? Settlement of accounts, kumbaga kung ano yung mga ginawa natin, no? Ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayan. So dapat nating tandaan muli, ini-illustrate dito ang kingdom ng Panginoon, o kaharian ng Panginoon. Kung naging tapat ba tayo sa pamamahala sa kaharian ng Panginoon o hindi. Ayan ang dapat nating tandaan habang tayo ay nagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon. Ayan. So, patuloy po tayo sa verse 14. No? Sabi nga dito, sapagkat tulad ng isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kaniyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari. So, ipinamahala. Sa English, entrusted. Ayan. So, ibig sabihin, may kayamanan ang kanilang amo at ipinahiram sa kanila ang kayamanan ng amo. Malinaw po ba yun? No? Ang amo nila, may kayamanan, ibinigay sa kaniyang mga alipin. Na yung isa nga, sa verse 15, at ang isa'y binigyan niya ng 5 talento. Kapag sinabi po nating talento o talent, ito po ay paraan ng pagbibigay ng timbang, no? Weight of measurement. Kung sa atin kasi pag sinabing talent, ano ang talent? Ayan, yung mga sayaw, kanta, pagsasalita, pagdodrawing, no? So yun yung talent natin na naiisip natin pag sinabi nating parable of talents, no? Hindi po ito specifically sinabi na talent na ito, no? Pero sa literal na kahulugan, pag sinabing talent dito na mababasa natin, ito po ay weight or measurement ng silver or gold, no? At sa panahon po natin, marami nang nag-aral na mga Bible scholars kung ano ba talaga yung equivalent ng isang talent, no? Pero hindi po sila nagkakaroon ng iisang paniniwala kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito, no? Pero kapag sinabi nating 1 talent, sigurado na malaki ang value nito. Now, for example, sa atin, sa panahon natin, maaaring umaabot ito ng thousands or millions, no? Kasi ang ibinigay nga dito ay ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, at ang isa'y binigyan niya ng 2, at yung isa ay 1. Sa English po, sa English version, makikita natin, sinabi dito, a bag of silver. 15. Ayan, gold. Sa iba naman, silver. Iba-iba kasi yung salin Kaya dapat nating tandaan na ito rin sinabi, he gave 5 bags of gold to one, 2 bags of gold to another, and 1 bag of gold to the last. Ayan, to the last. So, kung ikaw, meron kang isang bag ng ginto, mayaman ka o hindi? Ibig sabihin mo, meron kang gold bar. Isang pirasong gold bar nga Magkano na yung value niyan ngayon? No? What if meron ka pang isang bag ng gold? No, malaki ba yung value ng isa? Yes, no? So, ano pa yung 5 at 2? So, tandaan natin yan, no? So, ibig sabihin, ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng kanya-kanyang responsibilidad. At kung titignan natin dito ng malalim, o specifically, sinabi dito sa verse 15, muli, at ang isa'y binigyan niya ng 5, at ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Ito, quote and unquote, sa bawat isa'y ayon sa kani-kaniyang kaya. No? Ulitin natin. So binigyan yung isa ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1. And then, sinabi, sa bawat isa'y
ayon sa kani-kaniyang kaya. So, ibig sabihin, yung capability ng isa, sa tingin ng amo niya, uy, kaya mo mag-handle ng 5 bag. No? 5 bag ng gold. Ikaw naman, kaya mo 2. Kaya 2 ibibigay ko sa'yo. Yung isa naman, kaya mo 1. Ayan, kaya 1 ang ibibigay ko sa'yo. Hindi ito ayon sa capability ng amo na magbigay. No? Kasi yung amo, kaya niya na magbigay ng mas marami pa eh. Kaya niya magbigay ng 10, kaya niya magbigay ng 20. Pero ayon sa kakayahan mo, bibigyan kita ng 5. Yung isa naman, kakayahan mo 2 bag, sige, bibigyan kita ng 2. At yung isa naman, binigyan niya ng 1 bag ng gold, no? O ng talento. So kailangan malinaw sa atin ito na ang amo, marami siyang kayamanan. Ngunit ang ibinigay niya ay ayon sa kakayahan ng kanyang alipin, base sa kanyang kaalaman. So kung ano ang kaya niyang i-handle, yun ang ibinibigay. Ayan, dapat malinaw yan sa atin, mga kapatid. Dahil nga sa talingagang ito, ikinikwento dito na ang isang amo nga ay nagtiwala ng kanyang kayamanan sa mga alipin at umalis siya. Ayan. So iniwan na niya ang mga alipin, binigyan niya ng kanya-kanyang responsibilidad. So ano kaya ang nangyari? No? So, ano bang unang bagay na dapat nating maalaman dito, mga kapatid? Unang bagay ay kilalanin natin ang mga biyaya ng Panginoon at ang ating responsibilidad o ang ating mga pananagutan. Ayan. So, yung pagkilala na ang lahat na nasa atin ay galing sa Panginoon ay number 1 na dapat nating tandaan, no? O isabuhay. Na ang lahat ng meron tayo ay nagmula sa Panginoon. Amen? Ang lahat na meron tayo ay nagmula sa Panginoon. Ulitin natin yan. Ang lahat na meron tayo ay nagmula sa Panginoon. Ano ba ang mga meron tayo? Meron tayong, o kung sinong may trabaho, no, galing yan sa Panginoon. No, may pasok na bukas. Yan. Kung nakakapag-aral tayo, na ay biyaya rin yan ng Panginoon. No? Ang pera natin na nagkakasya sa buong araw o sa buong linggo, biyaya yan ng Panginoon. No? O kaya, lahat ng meron tayo, lahat siguradong meron tayo, no? Pagising natin sa umaga, meron tayong buhay na ibinigay ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon dahil dyan. Kaya lahat ng meron tayo ay nagmula sa Panginoon at ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang kalooban. So katulad nga ng amo na nagkatiwala ng kanyang yaman sa kanyang mga alipin, ang Panginoon ay nagkaloob din naman sa atin ng iba't ibang mga biyaya. Ano? Iba't ibang kakayahan, iba't ibang talento, yung iba maraming oras, yung iba, ano pa, may yaman, no? Meron namang mga kakayahan na maaari nilang magamit upang maipalaganap ang kaharian ng Panginoon. So, ibig sabihin, bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan at talento na ipinagkaloob ayon sa ating kakayahang pamahalaan ito. No? Again, balikan natin yung 3 alipin. Yung isa binigyan ng 5. Dahil siya, kaya niyang mag-handle ng 5. Yung isa binigyan ng 2. Dahil alam ng Panginoon o ng amo niya na kaya niyang pamahalaan yung 2. At yung isa naman ay isa. So ano kaya ang dapat nating gawin dito sa mga kakayahan na ito? No? Patuloy nating basahin ang talinghaga. Sabi sa verse 16, yan na, pagkaalis ng amo na naglakbay na siya, no? Sa verse 16 na, ang tumanggap ng 5 talento, pagdakayumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon. At siya'y nakinabang ng 5 pang talento. So yung may 5,
ginamit niya yung 5 bags ng talent at ito ay tumubo ng 5 pa. So ilan na? 10. Ayan na. So 10. Meron na siyang 10. 100%. No? So 100% yung kita kasi 5, nagkumita pa ulit ng 5. Ayan. So ano kaya yung ginawa nung isa pa? 17. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. So yung 2, kumita pa ng 2. So ilan na? 4. So 100% o hindi? 100% yung kita o hindi? 100%. No, kasi yung isa ulit, 5 naging 5, 100%. Yung isa, 2, kumita pa ng 2, 100% ulit yon yung kinita niya. Although magkaiba yung dami, pero yung effort na ginawa nila to reach the goal ay parehas ng resulta. No? Although iba yung number, parehas pa rin yung naging resulta. 100% ang kanilang tinubo. Patuloy, ano kaya yung ginawa ng isa na merong isa? No? Verse 18. At ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa. Ayan, humukay siya sa lupa. Hindi niya ipinangalakal. No? Sabi niya, at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Ayan. So, imbis ipangalakal niya, gaya ng 2 nauna, ang ginawa niya, tinago niya, humukay siya, at ibinaon sa lupa ang pera ng kanyang amo. 19. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. Ayan. So, again, yung 3 alipin, binigyan sila ng kanya-kanyang kaloob. No? Yung una ay ginamit niya ang kanyang kaloob at kumita ito ng 100%. Yung pangalawa na binigyan ng 2 ay umani ng 2 pa at kumita ng 100%. At yung isa naman ay ibinaon sa lupa. Ayan. So, hindi kumita. No? Ano ang ginawa nila pagkatapos, pagkarating ng kanilang amo? So, 19, pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. Pag sinabing nakipaghusay sa kanila, sinisettle na yung mga pinahiram sa kanila, no? So, pinag-uusapan na nila ito. 20. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento, nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. So, confident na confident siyang humarap sa kanyang amo. No? Binigyan mo ako ng 5. Kumita ako ng 5 pa. At ito, ibibigay ko sa iyo. Ayan. Pangalawa, ano naman sinabi ng kanyang amo? No? Sabi, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At sa ibang salin, let us celebrate, no? Tayo ay magdiwang dahil dyan. Ayan. At pangalawa, ano naman ang sinabi ng pangalawang alipin? At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Ano naman ang sinabi ng kanyang Panginoon? Sabi, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.
Parehas ba parehas ba yung sinabi ng amo dun sa binigyan niya ng 2 at sa binigyan niya ng 5? No? Parehas na parehas. Word per word. Parehas na parehas. O kung di tayo naniniwala, tingnan natin. Sa verse 21. Sabi niya, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ano naman yung sinabi sa isa? Sa verse 23. Parehas na parehas yan. O balik mo sa 21. Yan, word per word. So, meron bang difference sa kanilang amo yung ginawa nila? No? Although iba yung numbers na ibinigay na kalooban sa kanila. Mas pinanigan ba yung maraming kinita? Hindi, no? Parehas na parehas lang. Word per word. At sa dulo, sinabi niya, let us celebrate. Ayan. Sabi naman, sa pangatlo naman, sa 24, at lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinahasikan at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. O narito ang ibinigay mo sa akin na talento. Ibinalik niya na walang bawas, no? Dumumi lang medyo kasi binaon niya sa lupa. So, walang dagdag, walang bawas. So, as is lang ng pagkabigay ng kanyang amo sa kanya. Ano ang sinabi ng kanyang amo? Parehas pa rin ba sa sinabi doon sa 2? Dahil ikaw, hindi mo ginamit. Meron ka pa rin isa, hindi mo winaldas. Yung binigay ko na talento. No? Halika, mag-celebrate. Hindi ganon. Ang sinabi ng kanyang amo. Ang sinabi sa verse 26, datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw, na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinahasikan at nagaani doon sa hindi ko sinasabugan. Gayon pala'y, ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi o sa bangko daw. Inilagay mo dapat sa bangko yung pera, at least kumita man lang sana ng interest, no? At nang sa lakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Ayan, tumubo nga daw sana. Ano pa ang ginawa? No? Sa verse 28, alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Ayan. So, napaka-importante na dapat natin itong tandaan, no? Lalo na tayo, bilang mga Kristiyano, may kanya-kanya rin naman tayong mga kaloob na ibinigay ang Panginoon. No, so kailangan nating kilalanin ang biyaya na ibinigay ng Panginoon sa ating sarili, ating mga buhay, no? At ating itong gamitin. Bigyan natin ito ng oras, paglaanan natin ito ng panahon upang maging responsable naman tayo dito, no? So yun nga ang unang aral na dapat nating tandaan dito. Na ang ating mga kaloob na mula sa Panginoon ay maaaring magkakaiba sa bawat isa. No, yung isa merong 5, yung isa merong 2, o yung isa merong 1. No? Ngunit may halaga ang bawat isa at may layunin ang Panginoon ayon sa katawan ni Kristo. No? So, may kanya-kanyang function. Kumbaga sa isang katawan, merong kamay, merong paa, merong mata, merong ilong, no? Merong pang mga internal organs. May kanya-kanya silang mga function. So tayo naman dito sa ating church,
Specifically, may kanya-kanya rin naman tayong mga kakayahan na maaari nating magamit sa paglilingkod sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban. At ganoon din naman, maipaglilingkod din natin ito sa ibang mga nangangailangan. So napaka-importante na maalaman natin ito. Dahil ang ating mga buhay dito sa mundong ito, lalo na kung ninanais mo na ikaw ay mapunta o ninanais mo na ikaw ay laging nasa presensya ng Panginoon, dapat din naman inaalam mo kung ano ang kalooban niya na nais na gawin ng Panginoon, nais ng Panginoon na gawin natin. Dahil sa buhay natin dito sa mundong ito, lahat tayo ay may kanya-kanyang kaloob. Sabi nga sa Santiago, o James chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas. Nagmula ito sa Panginoon, nagmula sa Ama ng mga ilaw. So ang lahat ng meron tayo, again, inulit-ulit natin yan, ang lahat ng meron tayo ay nagmula sa Panginoon. Kahit ano pang meron ka, no? Kahit yung damit mo, kahit yung... At lalong importante, ang oras mo dito sa mundong ito. No? So, hindi mabibili ang oras. Hindi ka pwedeng mag-extend after 24 hours. No? Meron bang ibang tao na nag-spend ng time more than 24 hours a day? No, hindi. Lahat tayo equally given of 24 hours. No, lahat tayo may 24 oras sa isang araw. Ang tanong, paano mo ginagamit ang 24 hours mo? Ayan. So, syempre, tanggal na agad yung 8 hours doon sa pagtulog. No, sabihin na natin 8 hours. Sino ba nakakatulog ng 8 hours dito? Meron ba? Parang ang hirap na matulog ng 8 hours, no? Oh? So, usually, 6 hours, 7 hours, no? Minsan, kapag busy sa school, 2 hours. Yan. Lalo na sa mga college. No, kamusta ang tulog? Isa. Na? So, at iba naman, yung mga nagtatrabaho, graveyard shift, no? Napakahirap matulog sa umaga. Gaya ko, si Kuya Lon, no? Pag graveyard shift ka, baliktad ang araw mo. So, kailangan mong makatulog ng umaga. Napakaliwanag ng paligid, maingay. So, challenge talaga. So, kailangan ay alamin mo kung papaano mo ginagamit ang mga oras na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Dahil hindi mo alam kung kailan ito matatapos at kung kailan din naman babalik ang Panginoon. So anytime, maaaring mamaya, maaaring bukas, no? Hindi natin na lalaman. So again, dapat nating maalaman kung papaano natin ginagamit ang ating mga oras. Dahil lahat tayo ay binigyan ng oras. At aside sa oras, ang lahat din naman sa atin ay may kanya-kanyang mga kakayahan, no? Talento. So, kung ano ang kaya mong panagutan, kung ano ang kaya mong pamahalaan, yun din naman ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Again, yung isa binigyan ng 5. Maaari ba na itong isang alipin na may 5 ay noon binigyan lang ng 1 at napalago niya ito? At so binibigyan siya ng, gaya ng sinabi sa 20, no? Sabi sa 20, sa 21, sabi niya dito, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Ayan. So kung ikaw, sa tingin mo sa ngayon, wala kang kakayahan, no? Sabihin na natin na sa tingin mo, o maaring iniisip mo na ikaw ay walang talento, walang kakayahan, no? Again, balikan natin yung oras. No? Lahat tayo ay may 24 oras kada araw. So lahat tayo binigyan agad ng kakayahan ng Panginoon. So, yung iba naman ay binigyan ng, maaaring binigyan ng kakayahang umawit, binigyan ng kakayahang tumugtog, no? So yan naman ang ginagamit natin sa mga ministry. At yung iba naman, binigyan ng kakayahan upang makapagbigay, no? Sabi naman ng isa, Lord, next time na po ako magbibigay, Lord, dahil wala po akong pera sa ngayon, no? So again, balikan natin yung
5, 2, at 1. Yung 5 at 2, iisa lang ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Although different in number, parehas pa rin yan sa Panginoon. No, kahit magkano pang ibigay mo, kahit piso, kahit 2, kahit 3, hanggat maaari ito ay bukal sa iyong puso. No? Dahil ito naman ay para sa Panginoon. No? Itong ginagawa natin. Aside from that, yung oras naman na inilalaan mo linggo-linggo para sa Panginoon, 1 oras lang yan. No? Kapag sa tingin naman ng mga makamundong tao, sasabihin nila, sayang yung oras mo na ibinibigay mo linggo-linggo. 1 oras, marami ka nang kikitain sa 1 oras. No? Lalo na yung mga nagbi-business linggo-linggo. Sabihin nila, maraming customer kapag linggo dahil holiday. O yung iba naman, kailangan ko ng tulog pagod na pagod ako. Although, 1 hour lang naman ang ibibigay mo. Hindi ito para sabihin natin, diinan ang mga bagay na ganito, no? Na sinasabi, mali ang ginagawa mo. Hindi. Ito ay paalala sa atin. No? Ito ay isang kalabit sa atin na dapat nating tandaan na ang mga bagay na ibinibigay mo, lalo na kung ito ay bukal sa iyong puso at ayon sa kalooban ng Panginoon, natutuwa ang Panginoon. Diyan, no? Kahit kung nakikita mo yung iba, grabe naman magbigay, no? 500, 100, ako wala akong pera, Lord, no? Anong nagiging problema doon? Nagkakaroon ng comparison. And comparison is the thief of happiness. Kapag sinimulan mong ikumpara ang sarili mo sa ibang tao, wala ka ng contentment sa iyong puso. No? Papaano ka magiging grateful sa meron ka kung naiinggit ka sa merong sa iba? No? Hindi ka magiging grateful o hindi ka magiging thankful sa kung anong meron ka kung ang ibang meron ang tinitignan mo. Again, lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng kalooban ayon sa ating kayang pamahalaan. No? At kung ito naman ay hinandle natin ng maayos, pinamahalaan natin ng maayos, ginamit natin ng maayos ayon sa kalooban ng Panginoon, anong sinabi ng Panginoon? Dahil ikaw ay naging tapat, dahil ikaw ay mabuting gawa at tapat, nagtapat ka sa kakaunti, bibigyan kita ng mas marami pa. No? Pamamahalaan mo ang maraming bagay. Palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan, mga kapatid. Dahil, tandaan natin, no? Tayo ay nagsimula sa maliit. No? Nagsimula tayo Temple of Christ. Saan tayo nagsimula? Sa probinsya. No? Sa Masbate. Nagsimula tayo sa, kumbaga, binuo-buo lang yun ni Papa. No? Hanggang dito rin naman, yung church natin dito, sa may puno ng mangga noon. No? Patsi-patsi lang din yun na binuo. Hanggang sa mapunta tayo dito. Nagsimula rin tayo sa Yero. Ay, wala na yung pictures natin dito, no? Nagsimula tayo, itinayo itong church natin sa puno bilang pundasyon, no? Puno ng santol dyan. Tapos, binalutan ng mga yero. Tapos, yung CR natin, hinukay lang ni Papa, no? Hinukay, tapos nilagyan ng So, talagang nagsisimula ang lahat sa maliit. Hanggang sa papalaki ng papalaki. Naka-building na tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. No? At aside from that, kung patuloy natin ipananalangin ito sa Panginoon, nawa ay makagawa rin tayo ng church na mas maayos sa baba, no? Para hindi tayo napapagod sa pag-akyat. No? Ipag-pray po natin yan, mga kapatid. Amen. Ayan. Ipag-pray natin yan sa Panginoon. Ayan. So, napakahalaga na dapat nating tandaan na again, kilalanin natin ang ating kakayahan at gamitin natin ito ayon sa kalooban ng Panginoon. At yan ang pangalawang punto. No? Gamitin ang ipinagkaloob ng Panginoon at huwag itago gaya nung isa na merong isa at
itinanim niya pa ito. No, mabuti sana kung ang ibinigay ng kanyang amo ay buto. No? Tama yung ginawa niya. No? Kung buto yung binigay, sana pagbalik ng kanyang amo, nagbunga na. Hindi naman buto yung binigay. No? Kailangan din nating malaman kung ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon upang magamit natin ito ng maayos at ayon sa kanyang kalooban. At kung magawa naman natin ito, mas pagkakalooban pa tayo ng mas marami pa. Dahil kaya nating pamahalaan kung ano ang kakaunti. No? Kaya nating pamahalaan. So, napaka-importante na ipaalala natin ito sa ating mga sarili. No? Yung aral na ito na tinawag tayo upang maging matapang. Tinawag tayo upang maging malakas sa paggamit ng kalooban ng Panginoon. At patuloy tayong hinihikayat palagi, paulit-ulit tayong sinasabihan ng mga salita ng Panginoon na huwag kang matakot at tumiwala ka sa Panginoon sa lahat ng mga lakad mo. Nariyan ang Panginoon. So kahit ano pang gawin mo, no? Kahit mag-preach ka sa kulungan, no? Nakilalang maraming mga murderers or something, no? Nandyan ang Panginoon para sa iyo, no? Kung ikaw naman ay walang pera at ikaw naman ay patuloy pa rin na nagiging bukal sa iyong puso ang paggawa ng mga bagay ayon sa kalooban ng Panginoon, bibigyan ka rin naman niya kung ano ang kaya mong pamahalaan. So, ito, kung anong ginagamit mo, yun din naman ang babalik sa iyo ayon sa kalooban ng Panginoon. So napaka-importante na gamitin natin ito at huwag nating itago. No? Huwag tayong matakot na gamitin ang mga ito. Huwag tayong mahiya na gamitin ang mga kakayahan natin. No? Sabihin mo yan sa iyong katabi, huwag kang mahiya. Yan, huwag kang mahiya. Uy! Sabihin mo, nakakahiya naman sa harap. No? Nakakahiya naman. Kasi, bata pa ako eh. Hindi ko kaya yan. O kaya, the other way around. Matanda na ako, hindi ko na kaya yan. No? Again, lahat tayo may kakayahan. No? Lahat tayo ay ibinigyan ng Panginoon ng ayon sa kaya nating pamahalaan. Kaya, i-conquer mo yan. No? Huwag kang matakot dahil ibinigay yan sa iyo for a reason. No? Nagising ka kaninang umaga for a reason. Binigyan ka ng 24 hours ng Panginoon for a reason. Binigyan ka ng Panginoon ng kakayanan upang bumili ng mga bagay. Ayon din yan sa kalooban ng Panginoon. No? So kung ano ang kakayahan mo, na sa tingin mo kalooban ng Panginoon, gamitin mo iyan. No? Huwag tayong matakot. Bakit? Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at mahinahong pag-iisip. Ayan. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, at ng pag-ibig, at ng kahusayan. So kahusayan, no? Kaya natin. Kahit ito, naniniwala ako na lahat kayo kaya niyong gawin ang ginagawa namin dito. No? Ang magbahagi ng salita ng Panginoon. No? Kaya ba? Parang ang tahimik ah. No? Kaya ba? Kaya ba? Kakayanin. No? Kalooban ng Panginoon. No? Dahil, again, lahat tayo may kanya-kanyang function. Lahat tayo may kanya-kanyang kakayahan na isagawa ang mga ganitong bagay. So, kung sa tingin mo dumadami yung gawain mo sa church, ibig sabihin, naniniwala ang Panginoon na kaya mo yang gampanan. No? Kung ikaw naman ay yumayaman, ayan, yumayaman. No? Gamitin mo rin yung kayamanan mo, no? Upang ibalik sa Panginoon. Dahil in the first place, kung anong meron ka, ay nagmula sa Panginoon. Ayan, palakpakan natin ng Panginoon dahil dyan. Kaya huwag tayong mangamba kung sa ngayon sa tingin natin wala. Dahil pagdating ng panahon ay magkakaroon din ayon sa kalooban ng Panginoon.
The same thing, no? The same thing, kung ano yung dami natin sa ngayon. Maaring sa tingin ng Panginoon, ito pa lang ang kaya ng Smyrna Christ Church sa ngayon, no? Ngunit, pagdating ng panahon, kung patuloy nating tinatanggap at ginagamit ang mga talento na ibinigay ng Panginoon sa atin, darating ang panahon na kakayanin na rin nating mag-handle ng mas marami pa. Palakpakan natin ng Panginoon dahil dyan. No? At patuloy nating ipagdasal na kayanin natin, lalo na sa ating mga youth, no? Sa ating mga kabataan, dahil ang kabataan ng future ng ng bayan. The same thing sa atin, no? Sa Smyrna Christ Church, ang mga kabataan ng future ng Smyrna Christ Church. Dahil darating ang panahon, no? Sa kalooban ng Panginoon hanggang sa maging mga matatanda na tayo, sama-sama pa rin tayo na nagpupuri sa Panginoon. Amen? No? So, ayan, napaka-importante, napahalagahan natin kung anong meron tayo sa ngayon upang palaguin yan ng Panginoon, lalo na kung palagi at patuloy natin itong ginagamit. Ayan. So, huwag nating itago dahil ano ang sinabi ng Panginoon doon sa alipin na nagtago at nagbaon. No? Pinagalitan pa niya imbes purihin. Ayan. Ngunit tingnan din natin kung bakit ba niya inisip na itago ang pera imbis na gamitin. No? Baka maubos. No? Oo nga, possible. No? Dahil hindi siya confident sa kanyang kakayanan, hindi niya na lang ito ginamit kasi imbis na maubos, tatago ko na lang. Baka pagalitan pa ako pag naubos to, no? So, unang bagay na maaari nating maisip o makita dito ay comparison. Papaano? So again, kung titignan natin, kung babalikan natin yung verse 14, tinawag ng amo ang tatlong alipin. Ibig sabihin, sama-sama sila sa isang lugar, sa isang kwarto. No? O yung isa. Kunyari, okay, meron akong 5 milyon dito. Meron akong 5 milyon. Ibibigay ko kay Pastor Alex. Yan. Ano magiging reaction nyo? No? Wow, dami. 5 million. Sana all. No? 5 million. Oh. Parang maliit pa yung 5 million, di kayo natutuwa eh. 5 billion! Ayan, bibigyan natin ng 5 billion si Pastor Alex. Dahil alam kong kaya mo itong i-handle, no? Oh, sige. Sino pa ba? Si Chris. Sige, bibigyan ko na, tingin ko, kaya ni Chris mag-handle ng 2 billion. Okay, bibigyan ko ng 2 billion si Chris. No? Nakakatuwa pa rin, pero iba yung difference ng 5 billion sa 2 billion, no? Oh, sige, meron pa akong 1 million na kayang ikatiwala. Okay, bibigay ko to kay Chelsea. Medyo malungkot na, no? Ay, 1 billion lang. Tapos yung iba, 5 billion, tsaka 2 billion. Diba, nagkakaroon ng comparison. No? Nagkakaroon ng pakiramdam na bakit 5 sa kanya? Isa 2, isa 1. No? Pero, kailangan din nating tandaan, mga kapatid. No? Deserve ba talaga natin na magkaroon ng something? No? Sa tingin ba natin, deserve ba talaga nung pangatlong alipin yung isang talent na ibinigay ng kanyang amo? No? O sa atin, i-apply natin. Kung anong meron tayo, deserve ba talaga natin kung anong meron tayo at the moment? No? Maari na deserve natin, no? At meron din namang times na kahit hindi tayo deserving, ay ibibigay pa rin yan ng Panginoon dahil kailangan na maalaman mo ang kalooban niya. No?
kailangan nating tandaan na tayo, balikan natin ang aral na ibinibigay sa atin ng Panginoon. No? Kahit tayo ay makasalanan pa, undeserving of love, no? Tayo ay iniligtas pa rin ng Panginoon. Mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kahit tayo ay palaging nagkukulang, kahit palagi tayong umaatras, kahit palagi tayong pabalik-balik sa mga makamundong bagay, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Unconditional ang pagmamahal ng Panginoon. No? Kahit undeserving tayo of that love. Pero mahal tayo ng Panginoon. Sabi mo yan sa katabi, mahal ka ng Panginoon. Yan. Mahal tayo ng Panginoon. At gawin natin, no? Gawin natin ang dapat nating gawin upang maging deserving tayo of that love, no? Gawin natin ang kalooban ng Panginoon ayon sa kanyang mga sinasabi sa Biblia. No, sumunod tayo sa kanyang mga utos at magmahalan tayo, no? Mahalin natin ang bawat isa, no? Iwasan natin na magkaroon ng alitan at kagalitan sa bawat isa. No, dahil again, kung kinukumpara mo ang iyong sarili sa iba, hindi ka magiging grateful sa ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, iyon ang isang bagay na maaaring dahilan kung bakit hindi ito basta ginawa. Kung bakit itinanim ng pangatlong alipin, no, imbis na gamitin. Pangalawa, yung takot. Takot nga siya sa amo niya. Dahil ang amo nga niya ay kilala niya bilang matigas na tao, no? Ibig sabihin, masungit, mahigpit, matapang. So, natakot siya. Ayan. So, napaka-importante na tayo bilang mga Kristiyano, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alangan sa paggamit ng kakayanan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya patuloy tayo na maging tapat ayon sa kalooban ng Panginoon, no? Tulad ng mga tapat na alipin na kailangan nating maging masigasig sa paggamit ng ating mga talento para sa karyaan ng Panginoon. At yung mga talento naman natin ay hindi para itago o pabayaan, kundi para magamit sa paglilingkod. So napaka-importante niyan, mga kapatid. Kaya, again, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon sapagkat alam nating hindi ito walang kabuluhan. No, ang lahat ng ginagawa natin na naayon sa kalooban ng Panginoon, lahat yan may importansya. Lahat yan may value sa mata ng Panginoon. Maaring wala, maaring sayang sa ibang tao, ngunit ang lahat ng ginagawa natin, lahat ng pagpapractice natin linggo-linggo, lahat ng pakikinig natin, lahat ng pagbabasa natin, lahat ng panalangin natin sa Panginoon, lahat yan nakikita at naririnig ng Panginoon. At darating ang panahon na babalik siya. No? And isi-settle niya lahat ng account. Okay, lahat kayo, binigyan ko kayo ng 24 hours. Ano ang ginawa mo sa ibinigay ko sa inyo? No? Darating ang panahon. Hindi ito basta related kung saan ka mapupunta, no? Hindi ito basta heaven or hell. Saan ka mapupunta? Mapupunta ka sa langit, mapupunta ka sa hell. Hindi. Ito ay pag-uusap kung ano yung ginawa mo. Ano yung ginawa mo dun sa mga talento na ibinigay ko sa iyo? Ano ang ginawa mo? Ginamit mo ba ito? O ibinaon sa lupa? Ayan. So tandaan natin yan at sagutin natin yan sa ating mga sarili. No? Dahil napaka-importante na malaman natin yan. And again, it's not too late. No? Hindi pa huli. Patuloy pa tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Lahat tayo ay may kakayahan upang gamitin ang mga ito. Sabi mo sa iyong katabi, gamitin mo yan. Ayan. Gamitin natin yan. Ayan. Again, lahat tayo ay may kakayahan at palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan. Lahat tayo may kakayahan na magpuri at maglingkod
sa Panginoon. Kaya, again, kaya natin yan, no? Gamitin natin, huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot, huwag nating isipin dahil bata pa ako, dahil matanda pa ako, dahil busy ako, dahil marami tayong dahilan, no? Pero yung kasabihan, kung gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihana ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo na masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.